Kabanata 6181. Anak ka ng tinapa, tigil. Ang mga galit na lalaki ay sumugod pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatigil, at may dala silang mga kutsilyo at mga bat ng baseball, handa ng kumilos anumang oras. Isang malaking away ang malapit ng magsimula. Si Ray ay ang personal na bodyguard ni Harvey, at isang sundalo rin na nakasama na sa digmaan. Malamig siyang tumawa, at walang balak na hayaan ang mga taong ito na makalapit kay Harvey. Bam, bam, bam. Sumugod siya sa isa sa mga lalaki, pagkatapos ay hinablot ang kutsilyo ng lalaki at pinatumba ang iba gamit ang mabilis na paghiwa. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumalon patungo kay Reggie. Naramdaman ni Reggie ang banta, at halos matamba siya pabalik, ngunit ang kutsilyo ni Ray ay nasa kanyang lalamunan na. Isang malamig na aura ang lumabas mula sa talam, na nagpang-inag kay Reggie sa takot. Ang kanyang mukha ay nakakatakot. Malinaw na siya ay nasa bingit ng pagkasira. Ang mga magagandang babae ay sumigaw sa takot bago nagtago sa sulok ng silid, at wala sa kanila ang naglakas loob na huminga ng kahit isang beses sa sandaling iyon. Reggie, tama ba? Mas mabuting sabihin mo sa mga tauhan mo ito. Sumuko na ngayon, o baka madulas ang kamay ko, sabi ni Ray. Agad na nagkaroon ng malamig na pawis sa ulo ni Reggie. Hindi mo gagawin yan. Sigaw niya, na kinagat ang kanyang mga ngipin. Ako ang may say dito. Tumayo si Harvey, na pinupunasan ang kanyang mga daliri. Sa pangkalahatan, hindi kami pumapatay ng sinuman. Pero kung kailangan, makukulong siya ng ilang araw kapalit ng buhay mo. Sinasabi kong sulit iyon. Kalokohan. Ang mukha ni Reggie ay agad na nagdilim. Natural lang na magbayad ng kapalit. Sa tingin mo ba mabubuhay siya pagkatapos akong patayin? Bakit hindi? Sagot ni Harvey, bago itinuro ang surveillance camera sa labas. Ikaw ay may isang malaking grupo na nagdulot ng gulo. Kailangan naming ipagtanggol ang sarili namin. Kahit napatayin ka namin, maituturing itong pagtatanggol sa sarili. Kung makakuha ako ng magaling na abogado para sa kanya, makukulong siya ng 14 na araw lang. At kung ako ay magiging mapagbigay na magpiyansa sa kanya, ilang oras lang bago siya makalabas. Ilang oras para sa buhay mo. Mura na iyon. Tama, base sa paraan ng pag-uugali mo, marami ka nang naabuso, ano? Baka makakuha rin ng parangal ang kapatid ko sa pagbagsak sa'yo. Ang gandang deal. Napuno ng takot at galit si Reggie nang marinig ang mga salita ni Harvey. Gusto niyang patuloy na mag-ingay, ngunit alam niyang ang mga salita ni Harvey ay totoo. Walang pag-aalinlangan, kinagat ni Reggie ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay nagsalita muli. Ibaba niyo ang mga armas niyo at umatras kayo. Narinig niyo ba ako? Tumingin sa isa't isa ang mga lalaki bago nag-aatubiling sumunod sa sinabi ni Reggie. Magandang obserbasyon. Itinaas ni Harvey ang kanyang hinlalaki kay Reggie. Gayunpaman, iyon lang ang bagay sa iyo na karapat-dapat purihin. Dapat mong alam na hindi ka kayang makipaglaban sa una pa lang. Masama ang tingin ni Reggie kay Harvey matapos marinig ang mga sinabi nito. Aminado akong natalo ako sa pagkakataong ito, bata. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, sisiguraduhin kong makakakuha ako ng abogado kapag dinala ko ang mga tao para patayin ka. Makakalabas ako ng walang sugat pagkatapos noon. Oh, ganun ba? Takot na takot ako. Tumayo si Harvey sa harap ni Reggie, na nakakrus ang mga braso, at tumawa pagkatapos suriin ito. Dahil papatayin mo naman ako, okay lang kung maniningil muna ako ng interes, di ba? Hinablot ni Harvey ang buhok ni Reggie, at pagkatapos ay binagsak ang ulo nito sa marmol na mesa. Bam! Agad na nagkaroon ng mga bitek kasama ang malakas na pagkabagsak. Ang mga lalaking nakasut at ang mga magagandang babae ay hindi man lang naglakas loob na sumigaw. Akala nila ang isang maliit na isda na marunong lang sumunod sa mga patakaran ay hindi kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, ang mabubuting aso ay hindi nangangagat. Sino ba ang nakakaalam na si Harvey ay ganito kapangahas? Ang lalaking may mahabang buhok ay nanginginig sa galit, at gusto niyang sumulong, ngunit napigilan siya ng kalmadong itinutok ni Ray ang kanyang kutsilyo sa kanya. Si Reggie ay sumigaw sa sakit,
at ang kanyang salamin ay tuluyang nabasag. Makikita rin ang mga peklat sa buong mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na nagdusa siya ng ganito kalala mula nang ipanganak siya. Malapit na siyang mawalan ng malay, ngunit nagawa pa rin niyang pigilin ang kanyang galit habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Anak ka ng tinapa, gago ka, gago, sigaw niya na kinagat ang kanyang mga ngipin. Paano mo nagawa ito sa akin? Patay ka na, hindi ko na kailangan ng abogado. Kalimutan mo na ang kaligtasan ko. Papatayin kita kahit anong mangyari. Bam! Agad na binagsak muli ni Harvey ang ulo ni Reggie sa mesa. Ang mesa ay nabasag sa maliliit na piraso, at ang ulo ni Reggie ay natatakpan din ng dugo. Isang napakasama na tanawin. Ang lalaking may mahabang buhok ay natakot nang makita ang tanawin. Hindi pa siya nakakakita ng isang taong ganito kadominante sa buong buhay niya. Hindi rin siya nakakita ng isang taong kasing walang pakialam nito. Ang mga magagandang babae ay puno lamang ng takot nang tumingin sila sa mga mata ni Harvey, at hindi na sila naglakas loob na makaramdam ng paghamak o pagkasuklam. Sinenyasan ni Harvey si Yvonne na dalhan siya ng tisyo habang hawak ang ulo ni Reggie. Maingat niyang pinunasan ng dugo mula kay Reggie bago nagsalita muli. Pasensya na, young Master Reggie. Mukhang masyado akong nag-overboard sa'yo. Dapat mong tingnan kung maaari mong ayusin ang mukha mo sa pamamagitan ng operasyon pagkatapos nito. Gayunpaman, mausisa ako. Paano mo ba balak pumatay kung ako ang may hawak sa'yo? Gusto mo bang mamatay? Tama, wala na akong pakialam. Kinagat ni Reggie ang kanyang mga ngipin. Marami akong mabubuting kapatid. Alam nila kung hindi nila ako ipagtatanggol, mamamatay din sila. Dadalhin ko lang ang lahat kung ganun ang mangyayari. Ang mga salita ni Reggie ay hindi sumasalamin sa takot na nakikita sa kanyang mukha. Bukod dito, ang Walls Inn ay teritoryo ko. Libo-libong tao ang darating dito sa isang tawag lang. Agad na narinig ang mga salita ni Reggie, mabilis na tinawagan ng lalaking may mahabang buhok ang kanyang telepono. Ngumiti si Harvey, at hindi siya nababahala sa sitwasyon. Sa katunayan, hindi mahalaga ang bilang ng tao sa kanya mula pa sa simula. Akala ni Reggie na ganap na siyang natatakot, dahil nakatayo lang siya nang walang ginagawa. Dapat alam mo na ngayon, bata. Sigaw niya ng may tapang. Anong karapatan mo para labanan ako dito? Ano ang magagawa mo? Madali lang para makaalis dito na hostage ka. Sa tingin mo ikaw lang ang may kakayahang tumawag ng tao dito. Kakayanin mo bang humawak sa akin kapag dumating ang pulis? Tinatawagan mo ang mga pulis. Gawin mo, kung gayon. Kung may magagawa ang mga pulis, puputulan ko ang ulo ko para magpis ka dito. Kalimutan mo na, sagot ni Harvey na may paghamak. Wala kang ang karapatan para gawin iyon. Tingnan mo muna ang salamin bago magsalita ng ganyan. Sobrang nagalit si Reggie, malapit na siyang mawala ng malay. Tapos ka na, bata. Ano man ang mangyari ngayon, malalaman ng mga tao ko ang lahat tungkol sa iyo. Kahit ang mga ninuno mo ay huhukayin mula sa libingan bago sila sunugin hanggang sa maging abo. Umurong si Harvey. Maraming tao na ang nagsabi ng ganyan sa harap ko. Kung sapat na ang pagpapakita ng tapang, hindi sana nagkaroon ng ganitong kalupitan sa mundo mula pa sa simula. Sinampal ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Reggie. Sampal, sapat na ang usapan. Dapat mong isipin ang paraan para makapagpaliwanag tungkol sa lahat ng ito. Ang mga mata ng mga magagandang babae ay nanginginig nang makita ang ganitong tanawin. Hindi nila nauunawaan kung saan nakuha ni Harvey ang lakas ng loob na kumilos ng ganito. Dumarating na ang mga tao ko, bata. Ito ang makukuha mo sa pagtrato kay young Master Reggie ng ganyan. Ang lalaking may mahabang buhok ay labis na nagalit nang makita ang kanyang batang Panginoon na sinampal muli. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hahatiin kita sa mga piraso kapag dumating na ang lahat. Tama, maging piraso ka. Sigaw ng isa pang galit na lalaki sa matuwid na galit. Clack! Agad na pinitik ni Harvey ang braso ni Reggie nang walang pag-aaksaya ng oras. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw, sabi niya habang iniiwas ang kanyang ulo.
Nakatayo si Reggie sa sandaling maramdaman ang matinding sakit na nananatili sa kanyang katawan. Nais niyang gamulong sa lupa dahil sa labis na sakit, at ang kanyang nabaling braso ay marahil mas masakit pa kumpara sa pag-iisip ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang lalaking may mahabang buhok ay masamang tumingin kay Harvey. Hanggang sa patayin ko ang buong pamilya mo. Paano mo nagawa ito kay Young Master Reggie? Ikaw. Crack. Bahagyang nabali ni Harvey ang isa pang braso ni Reggie. Hindi ko masyadong naririnig. Maaari mo bang ulitin iyon? Nakatitig si Harvey sa mga binti ni Reggie, na parang iniisip kung aling isa ang dapat niyang baliin muna. Sa puntong ito, hindi na makagawa ng tunog si Reggie. Hindi niya inisip na mayroong ganitong katinding tao na lalaban sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya ang isang bagay, nakaharap siya sa isang tunay na may kakayahan. Tahimik na tahimik ang silid, at ang lalaking may mahabang buhok at ang iba pa ay nanginginig sa takot. Wala silang balak na magsalita pa. Natakot sila sa demonyo sa harap nila na maaaring wasakin ang bawat isa sa mga buto ni Reggie. Wala sa kanila ang makakapagpasa ng responsibilidad sa sitwasyong ito, pagkatapos ng lahat. Wala kayong silbi pagkatapos ng lahat. Pinindot ni Harvey ang mukha ni Reggie. Natawag mo na ang maraming tao na dumating. At gayon paman, nag-uugaling mga duwag kayo. Bakit hindi mo sagutin ang isang bagay? Sino ang may huling salita sa sitwasyong ito? Tumingin si Reggie ng malalim sa mga mata ni Harvey, at likas siyang nanginginig. Wala siyang makitang kahit anong emosyon sa mga ito. Ang pagkakalmado ni Harvey ay sapat na upang magdulot ng malamig na panginginig sa gulugod ni Reggie. Si Reggie, na nagplano ng magsalita kahit ano paman, ay sa wakas ay nagpasya ng iba. Sumuko na ako, sigaw niya na may tuyo ang lalamunan. Sampal, sampal, sampal. Mas malakas. Hindi ka ba kumain ngayon o ano? Hindi mo ba narinig ang tinanong ko? Sino ang may pakialam kung sumuko ka? Ang mga mata ni Reggie ay mabilis na nanginginig. Ikaw ang may huling salita. Babayaran ko ang pagkain. Ibibigay ko ang 1.5 milyon din. Magmamakaawa ako bilang paghingi ng tawad. Ang mga salita ni Reggie ay puno ng galit. Mukhang hindi ka pa rin nasisiyahan. Umubo si Harvey. Naiintindihan ko. Isa kang kilalang tao dito, pagkatapos ng lahat. May koneksyon at kapangyarihan ka. Pumasok ka sa ganitong sitwasyon dahil sa iyong sariling kaabangan. At hindi mo kayang tiisin ang lahat ng kahihiyan dahil dito. Ngunit dahil humihingi ka ng tawad, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi pa ako tapos kumain, kaya bakit hindi mo ihanda ang mga pagkaing in order ko sa silid sa tabi? Habang kumakain ako, maaari kang tumawag ng sinuman na gusto mo, at gawin ang kahit anong nais mong gawin. Basta't matatakot mo ako, babaliin ko ang pareho kong mga braso para sa iyo. Ngunit kung hindi mo magagawa, kailangan kong kunin din ang mga binti mo. Pinindot ni Harvey ang mukha ni Reggie. Siyempre, maaari mong aminin ang pagkatalo, magmakaawa, at ilabas ang mga tao mo dito. Hayaan mong bigyan kita ng suhestyon, piliin ang pangalawang opsyon. Pagkatapos ng lahat, mas mabuti pa para sa iyo na kontrolin ang iyong emosyon. Binitiwan ni Harvey si Reggie, at tinawag si Ray bago muling umupo sa kanyang sopa. Nagtaka si Reggie at ang iba pa. Hindi nila inisip na ganito kapangahas si Harvey. Talagang sinabi niyang tawagan ang mga tao dito at maghiganti. Tao ba siya? Binigyan niya si Young Master Reggie ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya makakakita ng liwanag ng araw kung susuko siya. Tulad ng inaasahan, masamang tumingin si Reggie kay Harvey, at pagkatapos ay tumawa ng malamig. Nais ng patay na tao na magkaroon ng kanyang huling pagkain. Halika, dalhin siya sa ibang silid. Gumawa rin ng tawag. Hindi ako susuko ng basta-basta. Nang umalis si Harvey at ang iba sa silid patungo sa katabing silid, sa wakas ay nagsalita ang lalaking may mahabang buhok. Sino ang dapat naming tawagan, Young Master Reggie? Hindi mapipigilan ng ordinaryong tao ang dalawang bastardo na iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 6185. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ni Reggie matapos tingnan ang kanyang sirang mga braso. Tatawag kami ng pulis, syempre. Ang mga bastardo na iyon ay nakalabas ng walang sugat. Ang mga braso ko ay tuluyang nabali. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi sila makukulong ng ilang taon sa kulungan. May mga paraan ako para patayin si Harvey kapag nakakulong na siya. Napagtanto ng lalaking may mahabang buhok ang isang bagay, at pagkatapos ay tumakbo upang gumawa ng ilang tawag sa telepono. Sa sandaling ito, ang silid sa tabi ay may mga pagkain sa mesa. Sinabi nito, ang mga waiter ay tumingin kay Harvey na parang nakatitig sila sa mukha ng Diyos. Hindi nababahala si Harvey sa sitwasyon dahil ang iba ang magbabayad para sa kanyang pagkain, natural na hindi siya magpipigil. Bukod sa ilang pagkain, isang bote ng 1,982 letite ang dinala rin. Walang gaanong paggalaw sa labas nang sa wakas ay matapos na kumain si Harvey. Ibinuhos ni Yvonne kay Harvey ang isang tasa ng tsaa na nakangiti. Maglaro tayo ng laro, Sir York. Anong uri ng laro? Tumawa si Harvey. Nagmamayabang si Reggie tungkol sa pagdadala ng kanyang mga taga-suporta, ngunit hindi natin alam kung sino. Bakit hindi tayo umalis dito? Sabi niya. Hindi na kailangan, kalmadong sagot ni Harvey. Kung ang kanyang ama, narito na sana siya ngayon. Kung galing sa underworld, hindi nga maglakas loob ang mga waiter na magpadala ng pagkain dito. Ang mga tao mula sa iba pang mga silid ay agad na inilikas. Dahil wala pa ring tao dito, may isang opsyon lang. Tumawag ng pulis si Reggie. Umubo si Harvey. Mukhang may mga bagay na hindi maiiwasan, kahit sa isang lugar tulad ng Walsing. Mula sa isang pananaw, siya ang biktima kung titingnan lamang natin ang kanyang sirang mga braso. Hindi siya masasaktan kung tatawag siya ng pulis. Gayunpaman, magkakaroon ng malaking problema kung darating ang mga pulis. Tumawa si Harvey. Pero bakit ako matatakot kung kasama ko ang babae ng pamilya Xavier? Mali ang pagkakaunawa mo sa akin, Sir York. Malumanay na ngumiti si Yvonne. Si Reggie ang nasa malaking problema dito. Katok, katok, katok. Narinig ang ilang mahinang katok sa labas. Tumingin sa isa't isa ang tatlo sa loob ng silid. At hindi na kailangang maging ganyan kagalang si Reggie at ang pulis, pagkatapos ng lahat. Tumayo si Ray at binuksan ang pinto, at nang makita niya ang tao sa labas, agad siyang natigilan bago huminga ng malalim. Sumulyap si Yvonne, at tila nagulat din. Tumingin si Harvey, at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng roba. Sino iyon? Kahanga-hanga ba siya? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatigil. Sobrang, sagot ni Yvonne sa isang kakaibang tono. Iyon ang butler ng pamilya Hunt. Ang kanyang katayuan sa pamilya ay napakalaki. Mula sa isang pananaw, dapat siyang makapagsalita sa ngalan ng matandang babae. Bago matapos magsalita si Yvonne, isang magandang babae ang sumulpot din sa pintuan. Siya ay mga 5 talampakan at 6 na pulgada ang taas na may takong, at hindi siya naglagay ng makeup, ngunit mukhang napakaganda pa rin. Higit sa lahat, ang kanyang aura ng isang babae ay sapat na upang mapahiya ang sinuman pagkatapos ng unang tingin. Napahanga si Harvey sa dami ng magagandang babae sa Walsing. At sino naman iyon? Tanong niya. Isa sa mga pinakaginagalang na mga inapo ng 3 henerasyon ng pamilya Hunt, si Lady Marley Hunt, sabi ni Yvonne. Ang relasyon ko sa kanya ay hindi maganda. Natigilan si Harvey. At pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ang butler, at ang babae. Bakit ang daming tao dito habang kumakain tayo? Ang mahal mo na biyenan ay dapat na ibinente ka, sagot ni Yvonne na may madilim na ekspresyon. Tumango si Harvey, mukhang mausisa. Nandito sila para sa honey peel. Malamang, tumango si Yvonne bago tila nagkaroon ng sakit ng ulo. Ang pamilya Hunt ay ibang-iba kumpara sa isang tao tulad ni Reggie. Gaano man kahanga-hanga ang pamilya Xavier, ito ay isang ordinaryong pamilya na nasa tuktok ng listahan. Bukod sa nangungunang 10 pamilya, wala lang pakialam si Yvonne sa iba. Ngunit iba ang pamilya Hunt.
Ang pinuno ng 5 nakatagong pamilya ay isang malaking problema sa sarili nitong. Sa madaling salita, kahit ang pamilya Xavier ay hindi maglakas loob na labanan sila. Sumulyap ang butler sa paligid bago mas binigyang pansin ang mga sulok na maaaring magtago ng mga tao, at pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang upang payagan si Marley na pumasok. Sumulyap din si Marley sa paligid pagkatapos pumasok. Natigilan siya nang makita si Yvonne, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon bago bahagyang yumuko sa harap ni Harvey. Kayo siguro si Sir York, ang dating asawa ni Mandy, ang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Ang mga salita niya ay magaan na walang gaanong emosyon, ngunit napakagaan sa pandinig. Uminom ng tsaa si Harvey, at sinabi, "Tama. Kilala ba natin ang isa't isa?" Ngumiti si Marley. "Ang mundo ay isang kakaibang lugar. Hindi pa tayo magkakilala, pero magkakilala rin tayo sa lalong madaling panahon. Kung ikaw ay handa, hindi lang ikaw ay magiging mahalagang bisita ng pamilya Hunt, ngunit makakapagbigay ka rin sa amin ng isang malaking pabor. Mula ngayon, walang sino man ang maglakas loob na labanan ka sa Walsing." Ipinakita ni Marley ang isang determinadong ngiti. "Sigurado akong hindi ka tatanggi, tama ba?" Tumingin si Harvey kay Yvonne, na nagbubulag-bulagan sa buong sitwasyon. Ngumiti siya. "Sa tingin ko walang sino man ang tatanggi na makipagkaibigan sa pinuno ng 5 nakatagong pamilya." Sinabi nito, "Kailangan ng patas na palitan. Dahil handa kang mag-alok ng ganito, dapat may malaking presyo na babayaran, tama ba? Madali lang para sa iyo, sa totoo lang. Ang kailangan lang namin ay isang bagay mula sa iyo. Ang honey peel," sabi ni Marley. Tumango si Harvey. "Nakakaakit, ngunit natatakot akong kailangan kong tumanggi," sabi niya pagkatapos umubo. "Tumatanggi ka." Natigilan si Marley. Tumingin siya kay Harvey na may hindi makapaniwalang ekspresyon, pagkatapos ay nagkunwari ng hindi pagkakaintindihan. "Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti, Sir York. Huwag mong isipin na maaari mong labanan ang pamilya Hunt dahil lamang sa isang hangal na babae. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nakagawa nito nang hindi nasaktan." Nais sanang ipaliwanag ni Harvey ang sitwasyon sa simula. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na naging malamig nang makita ang mataas at makapangyarihang anyo ni Marley. Ipinatong niya ang kanyang mga kubyertos, at pagkatapos ay tinignan si Marley na may galit na ekspresyon. "Nananakot ka ba sa akin? Hindi ko gustong ilagay ito sa ganitong paraan." Ngumiti si Marley. "Pero kung iyon ang gusto mong mangyari, sige na nga. Kung tapos ka na sa pagsasalita, umalis ka na. Hindi ka welcome dito," biglang sagot ni Harvey. "Ikaw." Natigilan si Marley. Ang kanyang hitsura at pinagmulan ay palaging nagbigay sa kanya ng maayos na daan, ngunit ang lalaki sa harap niya ay tumanggi sa kanyang alok at itinaboy siya. Sa sandaling ito, wala siyang ideya kung paano dapat tumugon. Nakatanggap siya ng katinoan isang sandali pagkatapos, at itinuturo si Yvonne na may labis na pagkapahiya at galit. "Naiintindihan ko na. Tumatanggi ka dahil sa babae. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang lahat ng kayang ibigay niya sa iyo, kaya rin naming ibigay. Lahat. Isipin mo na lang." Humakbang si Marley sa harap ni Harvey bago itawid ang kanyang mga binti, na nagpakita ng kanyang makinis at payat na mga binti na tiyak na makakapagpatakam sa sinuman sa unang tingin. "Ayos lang." Bago pa man makapagsalita si Harvey, ngumiti si Yvonne. "Ang buong katawan ko ay para kay Sir York, Marley. Kung ikaw ay talagang kahanga-hanga, bakit hindi mo dalhin ang 2 mong kapatid dito? Baka sakaling makapagkompetensya ka talaga. Pagkatapos ng lahat, mapapahamak ka kung hindi mo gagawin ang gusto ng matandang babae. Ngunit sa kabilang banda, masisira ka kung kumalat ang balita tungkol sa 3 babae ng pamilya Hunt na nakipagsabwatan sa isang lalaki. Ikaw." Ang mukha ni Marley ay maliwanag na namula. Ano ang sinasabi ng babaeng ito? Makipagsabwatan sa isang lalaki. Ang walang hiya. Tumingin si Harvey kay Yvonne, na walang masabi. Naramdaman niya ang biglaang sakit ng ulo nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Yvonne habang patuloy siyang nang-uudyok kay Marley. Nang si Marley ay halos sumugod,
Nag-wave si Harvey ng kanyang kamay. Miss Marley, maging tapat ako sa iyo. Naiintindihan ko na nais ng pamilya mo ang honey pill. Gayunpaman, walang sino man ang makakakuha ng ganitong bagay ng madali. Isa lang ang meron ako, ibinigay ko ito, at nauwi ito sa isang aso. Wala akong magagawa tungkol doon. Hindi ito dahil kay Ivan na tinanggihan ko ang alok. Wala na akong bagay na gusto mo. Hey, tumawa si Marley ng malamig. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Ang babae na ito ay kalaban ko na mula pa noong bata kami. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ka unang tumanggi? Mula pa noong mga bata. Tumingin si Harvey kay Ivan na may mausisang ekspresyon. Hindi eksakto, kalmadong ipinaliwanag ni Ivan ang sitwasyon. Hindi ganoon kalaki ang bilog ng Walls Inc. sa simula. Lahat kami ay nag-aral sa mga paaralan mula pa noong maliit kami. Sa tuwing may interes siya sa isang lalaki, tatawag siya at susundan ako. Hindi ko sila tinanggap, ngunit sa kanyang mga mata, sinisira ko lang ang kanyang mga pagkakataon na makakuha ng magandang kapareha. Walang masabi si Harvey. Iyon na. Nagtataka ako kung anong uri ng baliw na galit iyon. Bang! Nang ang magkabilang panig ay handang sumugod, biglang nabasag ang pinto. Si Reggie, na may masamang ekspresyon kanina, ay mayabang na pumasok. Naka-yellow windbreaker siya, at nagpapakita ng ganap na ibang pag-uugali. Ang kanyang mga kamay at mukha ay dumaan sa pinaka-basic na paggamot. Bukod sa mga galit na lalaking nakasut sa likuran niya, may mga 12-dosenang lalaki rin sa uniforme. Mukha siyang tunay na elite habang pumapasok sa silid. Wala ring balak ang butler sa labas na pigilan siya. Nakita ni Reggie ang likod ni Marley nang siya ay pumasok, ngunit hindi niya rin siya nakilala. Ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Harvey. Nang makita ang nasiyahan na anyo ni Harvey pagkatapos ng kanyang pagkain, agad siyang napuno ng galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay pinainom ng anesthetics habang binabantayan sa silid sa tabi. Habang ang lalaki sa harap niya ay nag-e-enjoy sa pagkain na parang walang nangyari. Humigop si Reggie ng malalim na hininga bago maibalik ang kanyang ugali bilang isang batang mayaman. Dapat tayong magsimula ng usapan kung tapos ka na, sabi niya habang pinipikit ang kanyang mga mata kay Harvey. Dahil nagbigay ka ng pagkakataon, bibigyan din kita ng isa. Magmakaawa ka, baliin ang iyong braso, at ibigay ang iyong babae bilang paghingi ng tawad. Palalayain kita pagkatapos nito. Kung hindi, garantisado kong pagsisisihan mo ang mangyayari sa susunod. Inihilig ni Harvey ang kanyang ulo na nagpapakita ng bahagyang ngiti. Pagsisisi, ang salitang iyon ay wala sa diksyonaryo ko. Gaano ka kayabang? Tumawa si Reggie ng malamig. Ang mga taong katulad mo ay walang kaalaman. Nabali mo ang aking mga braso. Isang malaking krimen ito. May mga patunay pa na ginawa mo ito. Makukulong ka ng maraming taon sa puntong ito. Kung ako sa iyo, magsimula ka ng sumunod at itigil ang pag-arte na matigas. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Nabali ko ang iyong mga braso, ngunit ito ay pagtatanggol sa sarili, sabi ni Harvey. Natatakot akong wala kang karapatan sa bagay na iyon. Sigaw ni Reggie na tumatawa. Ang pulis lamang ang may karapatan. Inspector Lee, nakikita mo kung gaano kagahaman ang taong ito. Natatakot akong kailangan mong turuan siya tungkol sa batas sa puntong ito. Nagpanggap si Reggie na may masamang anyo, na parang nagtagumpay ang kanyang plano. Agad siyang umatras, at ang mga lalaking nakauniforme ay sumulong. Ang lalaki sa harapan ay may beer belly at hati ang buhok sa gitna. Siya mismo si Inspector Lee. Pinagmasdan niya si Harvey ng ilang sandali, at nang makatitiyak na hindi siya lokal na tao, ngumisi siya ng malamig. Nasaktan mo ang isang tao sa harap ng publiko. Maaaring maging pipi siya dahil dito. Wala bang halaga sa iyo ang batas? Halika, dalhin siya pabalik para sa investigasyon. Kung maglakas loob siyang lumaban, agad siyang patumbahin. Dalawang inspector ang tumawa ng malamig at humakbang pasulong. Tumingin si Harvey sa mga inspector sa harapan niya bago nagsalita. Nasaan ang warrant? Wala kang ang anumang saksi o ebidensya.
At gayunpaman, inaaresto mo na ang isang sibilyan bago pa man maayos ang lahat. Hindi ka ba natatakot na masira ang iyong reputasyon sa paraang ito? Nagmura si Inspector Lee. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gawin ang mga bagay, bata? Nakikita mo ba ang uniforme na ito? Ako ay isang tagapagpatupad ng batas. Kung sinabi kong nagkasala ka, wala kang ibang kalagayan kundi iyon. Kung patuloy kang tumanggi, agad kitang papatumbahin. Naniniwala ka ba sa akin? Umabot si Inspector Lee upang tapikin ang ulo ni Harvey. Siyempre, sanay na siyang kumilos ng kay-abangan. Hindi lamang ito nakakapagpasaya sa kanya, kundi makakapagpapakita rin ng kanyang napakalaking kapangyarihan sa ganitong paraan. Sa sandaling dumaan siya kay Marley, lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang pares ng magagandang binti na agad niyang pinagsaluhan ng kanyang dila. Mukhang hinala ka rin. Dalhin siya pabalik. Interrogahin ko siya mismo. Umabot si Inspector Lee upang hawakan ang binti ni Marley. Sampal. Biglang tumayo si Marley at sinampal si Inspector Lee sa mukha. Nabubuwisit na ba kayo? Nagtatrabaho ako dito. Sinubukan mong hawakan ang binti ko. Gusto mo bang mawala ng mga kamay o ano? Natigilan si Inspector Lee, at agad na napuno ng galit. Paano mo nagawa akong saktan? Ito ay labag sa batas. Halika, dalhin siya, ngayon na. Hey, dadalhin mo ang babae. Isang malamig na tinig ang narinig. Gaano ka kayabang? Ang butler, na nakatayo sa labas, ay sa wakas ay pumasok sa silid. Wala akong pakialam kung anong uri ng galit ang mayroon ka kay Harvey, o paano mo siya pinaplano na harapin. Pero paano ka naglakas loob na gawing target ang babae ng pamilya Hunt? Gusto mo bang mamatay? Tawagan ang iyong chief inspector. Tingnan natin kung may lakas siyang gumawa ng ganitong bagay. Lumapit ang butler kay Inspector Lee na nakapangalumbaba, at sinampal siya. Agad na tumingin si Inspector Lee kay Marley matapos marinig ang mga salitang iyon. Nang makita niya ang kanyang mukha, siya ay lubos na nagulat. Hindi niya akalain na ang pinakamasungit na babae ng pamilya Hunt ay darating sa ganitong lugar. Agad na naisip ang lahat, at mabilis na nagbago ang kanyang saloobin. Pasensya na, Miss Marley. Nagkamali ako. Kabanata 6,190. Nagmura si Marley ng malamig bago niya hamak na pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang tisyo sa mesa. Sa likod ng kanyang galit, hindi niya maiwasang makaramdam ng disgusto matapos sampalan si Inspector Lee sa mukha. Kneel and apologize, sigaw ng butler. Ikaw, at ikaw. Itinuro ng butler si Reggie, at pagkatapos si Inspector Lee. Nanginginig ang mga mata ni Reggie, at hindi niya maintindihan kung paano naging swerte si Harvey sa mga babae. Hindi lang iyon, ang mga babaeng narito ay talagang mga kahanga-hangang tao. Sa likod ng pamilya Xavier, wala siyang karapatan na labanan ang pamilya Hunt. Ngunit para sa kanya na lumuhod at humingi ng tawad. Nagtinginan sina Reggie at Inspector Lee. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Ako, sampal. Ipinalo ng butler ang likod ng kanyang palad, at wala siyang balak na magpigil laban kay Reggie. Humingi ng tawad. Muling nanginginig ang mga mata ni Reggie. Ang ama ko, sampal. Muling sinampal siya ng butler. Humingi ng tawad. Kinagat ni Reggie ang kanyang mga ngipin. Para sa kapakanan ng Country H Commercial Group. Sampal. Humingi ng tawad. Ganap na namamaga ang mukha ni Reggie bago pa siya makapag-react. Si Inspector Lee ay napaluhod sa takot nang makita ang ganitong nakakatakot na tanawin. Pasensya na, Miss Marley. Kalmadong tumingin si Marley kay Reggie. Agad na naramdaman ni Reggie ang pamamanhid sa kanyang ulo bago siya nagpasya na lumuhad din. Pagkatapos, tumingin si Marley kay Harvey, na saksi lamang sa palabas. Nandito ka para guluhin si Sir York. Nanginginig si Reggie, at hindi siya maglakas loob na magsinungaling kay Marley. Si Harvey ang nagbali ng parehong aking mga braso, at kung sabihin mo lang ang salita, ako. Inilabas ni Marley ang kanyang kamay bago pa natapos si Reggie sa pagsasalita. Malamang hindi mo alam kung sino ang kalaban mo, di ba?
sabi ni Marley habang nakatingin kay Harvey. Ang dumi na ito ay lumuluhod dito ngayon, ngunit siya ay isang direktang inapo ng pamilya Xavier. Hindi siya bahagi ng nangungunang 10 pamilya, ngunit mayroon pa rin siyang napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang ama, si Leighton Xavier, ay ang vice chairman ng Country H Commercial Group. Masasabing mayroon siyang koneksyon sa buong bansa. Ang paglabag sa kanyang pamilya ay malamang na mas masama kaysa sa paglabag sa nangungunang 10 pamilya o sa 5 nakatagong pamilya. Ang mga tao tulad naming may mga alituntunin sa paggawa ng mga bagay. Ngunit ang pamilya Xavier ay hindi kailanman magpipigil laban sa kanilang mga kaaway. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makapanumbalik sa kapangyarihan. Nagpakita si Harvey ng isang mukha ng pagkaunawa. Hindi ko alam na ang dumi na ito ay talagang ganito ka-impluwensyal kung hindi dahil sa iyong paliwanag. Ngunit bakit mo ako sinasabihan ng lahat ng ito? Nais mo bang makipagkasundo o ano? Nagmura si Marley. Magsasabi ako muli, basta't pumayag ka sa kondisyon ng pamilya Hunt, garantisado kung walang sinuman sa Walls Inn ang maglakas loob na labanan ka. Kung ikaw ay tumango, wala nang pagpipilian ng taong ito kundi ang magmakaawa sa iyong pintuan. Hindi tanga si Reggie, at agad na niyang naintindihan ang isang bagay matapos makinig sa pag-uusap. Inilagay niya ang kanyang ulo pababa habang masigasig na tinitigan si Harvey mula sa sulok ng kanyang mata. Hindi niya inasahan na ang taong pinapahalagahan ay protektado ng isang ganitong kilalang tao. Magaling ba talaga siya sa kanyang trabaho o ano?